Magandang araw sa inyo. Ako po si Doc Jose de la Cruz, isang manggagamot na inilaan ang aking karera sa pagtulong sa ating mga nakatatanda na magkaroon ng mas malusog at mas makabuluhang buhay. Ngayon, nais kong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa para sa maraming kalalakihan na higit sa edad na ismanti. Naisip nyo na ba kung paanong ang simpleng pagpapalipas ng ilang pang-araw-araw na ehersisyo ay maaaring unti-unting makaapekto sa isa sa pinakapersonal at pinakamakapangyarihang aspeto ng inyong kalusugan para sa hindi mabilang na kalalakihan na lampas sa edad na esinto. Ang mga pagbabago sa kakayahang sekswal ay nagsisimula ng walang babala. Ang mga ereksyon ay nagiging mas mahina, mas mahirap panatilihin o mas mabagal lumitaw. Nakatutukso na isisi ito sa edad o sa pagbaba ng mga hormone, ngunit ang katotohanan ay mas banayad at mas madaling ayusin. Ang kakulangan sa tuloy-tuloy na pagkilos, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay maaaring lubhang makapinsala sa sirkulasyon, ang pinakapundasyon ng isang malusog na ereksyon. Ang paglaktaw lamang sa ilang mahahalagang ehersisyo ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong mga kalamnan o resistensya. Direkta nitong kinokompromiso ang daloy ng dugo patungo sa ari, dahan-dahang sinisira ang inyong kakayahang makaramdam ng kumpiyansa, koneksyon at sigla sa mga sandali ng pagtatalik. Ito ay hindi haka-haka. Ito ay katotohanang medikal. Bilang isang urologist, nakita ko nang malapitan ang mga kahihinatnan ng kawalan ng aktibidad. Ngunit nakita ko rin kung ano ang nangyayari kapag binabawi ng mga kalalakihan ang kontrol. Ang katawan ay matatag. Kapag binigyan ng tamang kondisyon, ito ay tumutugon ng mabilis at mabisa. Ngunit bago natin tuklasin ang tatlong mahahalagang ehersisyo na maaaring magpanumbalik ng sirkulasyon at sigla, mahalagang maunawaan muna kung ano talaga ang sanhi ng paghina ng erectile function habang ang mga kalalakihan ay pumapasok sa kanilang ika-80 dekada at higit pa karaniwan ng makaranas ng mga pagbabago sa kakayahang sekswal. Ngunit ang mga pagbabagong ito ay madalas na hindi nauunawaan. Ang paghina ng erectile function ay hindi lamang usapin ng pagtanda. Ito ay resulta ng maraming magkakapatong na biolohikal at pisyolohikal na mga kadahilanan na tahimik na nabubuo sa paglipas ng panahon. Ang una at pinakamahalaga ay ang nabawasang sirkulasyon ng dugo. Habang tumatanda ang mga daluyan ng dugo, natural na nawawalan sila ng elastisidad na nagpapahirap sa malayang pagdaloy ng dugo sa buong katawan, lalo na sa ari. Ang nabawasang daloy na ito ay naglilimita sa kakayahan ng katawan na punuin ang erectile tissue na humahantong sa mas mahina o mas maikling mga ereksyon. Isa pang salik na nakatutulong ay ang unti-unting pagbaba ng produksyon ng testosterone. Ang mahalagang hormonen na ito ay gumaganap ng pangunahing papel sa libido, resistensya at pangkalahatang kakayahang sekswal. Pagkatapos ng edad na 30, ang antas ng testosterone ay karaniwang bumababa ng halos 1% bawat taon. Pagsapit ng isang lalaki sa edad na 50, ang pagbabang iyon ay nagiging kapansin-pansin na nakakaapekto hindi lamang sa pagnanasang sekswal
kundi pati na rin sa enerhiya, kalooban at pagganap. Ang utak ay dumaranas din ng mga pagbabago. Ang neurological na tugon sa mga sexual na stimuli ay maaaring bumagal at ang mga senyales na ipinadadala mula sa utak patungo sa katawan ay maaaring hindi gaanong epektibong mag-trigger ng pisikal na pagka-excite. Pinapalala pa ang mga isyung ito ng mga karaniwang kondisyong nauugnay sa edad tulad ng alta presyon, mataas na kolesterol at diabetes na lahat ay nakakasira sa mga daluyan ng dugo at lalong naghihigpit sa daloy ng dugo patungo sa ari. Bagamat ang mga sanhing ito ay totoo at nasusukat, hindi sila permanente. Ang katawan ay kahangahangang madaling umangkop kahit na sa mas matandang edad, lalo na kapag binigyan ng tamang kondisyon para gumaling at umunlad. At iyan ang nagdadala sa atin sa isa sa mga pinakahindi napapansin ngunit pinakamakapangyarihang nag-aambag sa erectile dysfunction, ang pang-araw-araw na mga gawi na tahimik na sumisira sa daloy ng dugo sa inyong ari. Maraming kalalakihan na higit sa edad na 100 ang hindi namamalayang gumagawa ng mga pang-araw-araw na gawi na tahimik na pumipinsala sa mismong sistema na responsable para sa malusog na mga ereksyon ang kanilang sirkulasyon. Ang problema ay hindi nagsisimula sa isang pangyayari lamang. Ito ay dahan-dahang pumapasok sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga pagpili na naghihigpit sa daloy ng dugo at nagpapahina sa kakayahan ng katawan na gumanap. Isa sa mga pinakapinsalang gawi ay ang sedentarismo o kakulangan sa pagkilos. Ang matagal na pag-upo ng walang regular na pagkilos ay nagpapababa sa kahusayan ng cardiovascular, nagpapahina sa mga pader ng daluyan ng dugo at naglilimita sa paghahatid ng dugong mayaman sa oxygen sa pelvic region. Sa paglipas ng panahon, ang kakulangan sa pisikal na aktibidad na ito ay direktang nag-aambag sa erectile dysfunction. Ang dieta ay isa pang tahimik na saboteur. Ang madalas na pagkonsumo ng mga pritong pagkain, mga processed na pagkain, at labis na asukal ay humahantong sa pagbuo ng mga taba o plaque sa mga arterya. Ang mga bara na ito ay nagbabawas sa pagiging flexible ng mga daluyan at nagpapababa sa antas ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak habang nagkakaroon ng arousal. Kapag bumaba ang produksyon ng nitric oxide, ang pagkakamit ng matigas na ereksyon ay nagiging mas mahirap. Ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Ang paninigarilyo ay sumisira sa lining ng mga daluyan ng dugo habang ang labis na alak ay nakakasagabal sa mga nerve signal at balanse ng hormone. Parehong binabawasan nito ang sensitivity at ang natural na tugon ng katawan sa mga sexual na stimuli. Idagdag pa ang talamak na stress at hindi magandang pagtulog at mayroon kang perpektong bagyo ng biolohikal na pagtutol sa malusog na sirkulasyon. Ang mga mapaminsalang gawin na ito ay hindi lamang nagpapahina sa mga ereksyon, pinapataas din nila ang panganib ng sakit sa puso, stroke, at pagkawala ng sigla. Ngunit narito ang magandang balita, may mga tiyak at napatunayang ehersisyo na maaaring makatulong na maibalik ang sirkulasyon, palakasin ang pelvic region at baguhin ang inyong pagganap. At kung kayo ay higit sa edad na 60
Ang tatlong ehersisyong ito ay hindi opsyonal. Sila ay mahalaga. Ating tingnang mabuti ang mga ito ngayon. Ngayon ating suriin ang pinakaunang ehersisyo at ito ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maaari ninyong gawin. Ito ay hindi lamang isang galaw sa pag-eehersisyo. Ito ay isang makapangyarihang pagbabago tungo sa pagbawi ng inyong lakas, inyong kumpiyansa at inyong sigla. Pang-araw-araw na paglalakad. Minimum na 30 minuto ang paglalakad ay maaaring mukhang simple, ngunit pagkatapos ng edad na sinto ito ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo upang protektahan at ibalik ang inyong kalusugang sekswal. Para sa mga kalalakihang nakakaranas ng humihinang ereksyon o nabawasang pagtatalik, ang solusyon ay maaaring wala sa isang tableta kundi sa inyong susunod na hakbang. Kapag kayo ay regular na naglalakad, lalo na sa isang matatag na bilis nang hindi bababa sa 30 minuto bawat araw, hindi lamang ninyo ginagalaw ang inyong mga binti. Pinapagana ninyo ang inyong buong circulatory system. Ang paglalakad ay nagpapasigla sa inyong puso, pinananatiling malinis ang inyong mga arterya at tinitiyak na ang dugo ay umaabot sa lahat ng sulok ng inyong katawan, kabilang ang maliliit na daluyan na nagsusuplay sa ari. Ang mga daluyang ito ay napakasensitibo sa mga bara, kaya't sila ang unang nagdurusa kapag humihina ang sirkulasyon. Kapag nakompromiso ang daloy ng dugo, ang erectile tissue sa ari, ang corpora cavernosa, ay hindi mapupuno ng lubusan o mabilis. Ito ay humahantong sa mas malambot at mas maikling mga ereksyon. Ngunit ang paglalakad ay tumutulong na labanan ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng nitric oxide, isang kritikal na molekula na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na lumawak at mag-relax. Sa mas maraming nitric oxide, ang dugo ay malayang makakadaloy at nangangahulugan iyon ng mas malakas at mas maaasahang mga ereksyon. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang regular na paglalakad ay makabuluhang nagpapababa sa panganib ng erectile dysfunction, partikular sa mga kalalakihan na higit sa edad na 60. Bukod sa mga biolohikal na benepisyo, ang paglalakad ay nagbabawas ng stress, nagpapabuti ng kalooban, at sumusuporta sa balanse ng hormone. Ang cortisol, ang stress hormone, ay kilalang pumipigil sa testosterone at nitric oxide. Ngunit ang paglalakad sa labas, lalo na sa umaga, na may sikat ng araw, ay napatunayang nagpapababa ng antas ng cortisol at nagpapalakas ng natural na enerhiya na lahat ay direktang nagpapahusay sa kakayahang sekswal. Pinapabuti rin nito ang insulin sensitivity cardiovascular endurance at sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog, tatlong salik na lubos na nakakaimpluwensya sa inyong pangkalahatang sigla at libido. Hindi ninyo kailangang mag-power walk o mag-jogging. Ang isang komportable at tuloy-tuloy na bilis ay sapat na upang lumikha ng malalim na mga resulta. Ang susi ay gawin ito araw-araw. Gawin itong isang ritual. Ituring itong kasing halaga ng anumang gamot o suplemento. Maging ito man ay isang pamamasyal sa inyong lugar, isang mabilis na paglalakad sa parke, o mga ikot sa loob ng inyong bahay tuwing taglamig
bawat hakbang ay mahalaga. At kung matagal na kayong hindi aktibo, magsimula sa maliit 10 minuto, pagkatapos ay 15 at unti-unting abutin ang 30 minuto o higit pa. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan, tataas ang inyong enerhiya at susunod ang inyong kumpiyansa. Ngunit habang pinapabuti ng paglalakad ang sirkulasyon sa buong katawan ninyo, hindi lamang ito ang uri ng pagkilos na kinakailangan ng inyong mga ereksyon. May isa pang kategorya ng ehersisyo na mas direktang tumututok sa lakas produksyon ng hormone at daloy ng dugo sa pelvic, at ito ay isang bagay na kadalasang hindi napapansin ng karamihan sa mga kalalakihan. Ating tingnang mabuti ito sa susunod. Strength training. Lalo na ang mga compound na ehersisyo para sa ibabang katawan. Habang ang paglalakad ay nagpapalakas ng sirkulasyon at resistensya, ang strength training, partikular ang mga ehersisyong nagtatarget sa ibabang bahagi ng katawan, ay gumaganap ng kasing halagang papel sa pagprotekta sa kalusugan ng erectile pagkatapos ng edad sista. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, nagkakaroon ng unti-unting pagkawala ng mass ng kalamnan na kilala bilang sarcopenia. Ang natural na paghinang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa hitsura o pagkilos. Nakakagambala rin ito sa produksyon ng hormone nagpapahina sa pelvic region at direktang nakakaapekto sa kakayahang sexual. Ang strength training ay isa sa pinakamabisang paraan upang labanan ang prosesong ito at pasiglahin ang inyong katawan mula sa loob palabas. Kapag kayo ay gumagawa ng mga compound na ehersisyo para sa ibabang katawan tulad ng squats, lunges o deadlifts, sabay-sabay ninyong pinapagana ang maraming malalaking grupo ng kalamnan. Hindi lamang nito pinapalakas ang inyong mga binti at core, kundi nagtitrigger din ng maraming benepisyong hormonal. Ang mga ganitong uri ng ehersisyo ay natural na nagpapasigla sa produksyon ng testosterone at growth hormone na parehong mahalaga para sa libido, enerhiya at kalidad ng ereksyon. Ang mas malalakas na kalamnan ay nagpapahusay din sa kahusayan ng daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang ang mga arterya na nagsusupply sa pelvic region at ari. Isa sa hindi gaanong kilalang bentahe ng strength training ay ang epekto nito sa insulin sensitivity at pamamaga. Ang mataas na insulin resistance at talamak na pamamaga ay maaaring makapinsala sa paggana ng daluyan ng dugo at magbawas ng pagkakaroon ng nitric oxide na humahantong sa mabagal na sirkulasyon. Ngunit ang tuloy-tuloy na strength workouts ay tumutulong na bawasan ang visceral fat, balansehin ang asukal sa dugo, at pabutihin ang kalusugang metaboliko, na lahat ay sumusuporta sa mas malakas at mas matagal na mga ereksyon. Bukod pa rito, ang pagpapalakas ng inyong ibabang katawan ay nagpapabuti ng postura control sa core at pagka-align ng pelvic. Ang mga salik na ito ay maaaring mukhang walang kaugnayan sa kakayahang sexual sa una, ngunit direkta nilang naiimpluwensyahan ang presyon at katatagan na kailangan habang nagkakaroon ng arousal at pagtatalik. Ang mahinang pundasyon ay madalas na nangangahulugan ng hindi magandang pelvic engagement at nabawasang pagganap. Sa kabaligtaran, ang malakas na ibabang katawan at core ay nagbibigay sa inyo ng lakas, kontrol at kumpiyansa upang lubos na makisangkot sa mga sandali ng pagtatalik.
Hindi ninyo kailangang magbuhat ng mabibigat na timbang o magsagawa ng mga advanced na galaw upang makuha ang mga benepisyong ito. Ang bodyweight squats, step-ups, resistance bands o magaang na ehersisyo gamit ang dumbbell na ginagawa ng may pagkakapare-pareho ay maaaring magbunga ng kahangahangang mga resulta. Ang layunin ay hindi maging isang bodybuilder, kundi lumikha ng isang matatag, malusog sa hormone at may mahusay na sirkulasyon na katawan na sumusuporta sa inyong sigla. 2 hanggang 3 sesyon ng strength training bawat linggo, kahit na sa katamtamang intensity, ay maaaring magbago kung paano kayo nakakaramdam, kumikilos, at gumaganap. Ngunit ang lakas lamang ay hindi sapat upang mapakinabangan ng husto ang daloy ng dugo at makamit ang buong kontrol sa inyong mga ereksyon. May isa pa kayong lugar na talagang hindi ninyo maaaring baliwalain ang inyong pelvic floor. Ito ay madalas na hindi napapansin, ngunit ito ang nakatagong lakas sa likod ng katigasan, kontrol at kumpiyansa. Sa susunod na seksyon, ibubunyag natin kung paano ang ilang minuto lamang sa isang araw ng isang simpleng pagsasanay ay maaaring lubos na magbago ng inyong pagganap. Kegel exercises para sa mga lalaki, pagpapalakas ng pelvic floor. Kapag naririnig ng karamihan ang salitang Kegels, agad nilang naiisip ang mga babae. Ngunit ang katotohanan, ang mga lalaki ay nakikinabang din ng husto sa pagsasanay ng pelvic floor, kung hindi man higit pa, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ang Kegel exercises na kinabibilangan ng pagpapalakas ng mga kalamnan na sumusuporta sa pantog bituka at ari ay isang makapangyarihan, ngunit madalas na hindi napapansing kasangkapan para sa pagpapabuti ng kalidad ng ereksyon, pagkontrol sa ejaculation, at pagpapanumbalik ng kumpiyansa sa silid-tulugan. Ang mga kalamnan ng pelvic floor ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagkakamit at pagpapanatili ng matigas na ereksyon. Ito ang mga parehong kalamnan na inyong pinipigil kapag sinusubukang itigil ang daloy ng ihi sa kalagitnaan. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, ang mga kalamnan na ito ay maaaring humina na humahantong sa mga isyu tulad ng pagtagas ng ihi, premature ejaculation, at nabawasang katigasan ng ereksyon. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay sa mga ito, maaari ninyong mabawi ang kontrol, mapataas ang presyon habang nagkakaroon ng arousal at mapabuti ang intensity at tagal ng inyong mga ereksyon. Ang Kegels ay simple, diskreto at hindi nangangailangan ng kagamitan. Maaari ninyo itong gawin habang nakaupo, nakahiga o kahit nakatayo. Ang susi ay ang tamang teknik. Pigilin ang mga kalamnan na parang pinipigilan ang pag-ihi. Hawakan ng 3 hanggang 5 segundo pagkatapos ay mag-relax. Ulitin ng 10 hanggang 15 beses at sikaping gawin ito ng 3 set bawat araw. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay, karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang makapansin ng pagkakaiba sa loob ng ilang linggo, mas mahusay na paninigas, mas maraming kontrol, at mas malaking kumpiyansa. Bukod sa kakayahang sexual, ang malakas na pelvic floor ay nagpapabuti rin sa kalusugan ng prostate, paggana ng pantog at katatagan ng core. Pinapahusay nito ang daloy ng dugo sa rehiyon
at tumutulong na mapanatili ang presyon sa mga pineal chamber habang nagkakaroon ng arousal na mahalaga para sa pangmatagalang pagganap. Hindi tulad ng ibang mga grupo ng kalamnan, ang mga kalamnan na ito ay maaaring paganahin ng madalas sa buong araw nang hindi napapagod na ginagawa. Itong isa sa pinakamabisang paraan upang suportahan ang inyong kalusugang sexual. Ang pagbalewala sa inyong pelvic floor ay parang pagtatayo ng bahay sa mahinang pundasyon. Nililimitahan nito ang inyong potensyal at pinapataas ang inyong panganib na bumagsak. Ngunit ang pagpapalakas nito ay maaaring magbukas ng antas ng pagganap at kontrol na hindi naramdaman ng maraming lalaki sa loob ng maraming taon. Ngayong nauunawaan na ninyo ang kapangyarihan ng paglalakad, strength training at ehersisyo sa pelvic floor, ang susunod na tanong ay paano ninyo isasagawa ang lahat ng ito? Ating tingnan kung ano ang maaari ninyong simulang gawin ngayon upang mabawi ang kontrol sa inyong pagganap at kumpiyansa. Ano ang maaari ninyong simulang gawin ngayon? Hindi ninyo kailangang maghintay ng reseta o ng isang medikal na emergency upang kontrolin ang inyong kalusugang sexual. Ang mga pagbabago ay nagsisimula sa inyong susunod na pagpili, sa inyong susunod na paglalakad, sa inyong susunod na pagkain, sa inyong susunod na hininga. Bawat lalaking lampas sa edad na 60 ay may kapangyarihang gumawa ng maliliit na pagbabago na lumilikha ng pangmatagalang mga resulta. At ang kagandahan nito ay hindi ninyo kailangang baguhin ng husto ang inyong buhay sa isang gabi. Kailangan nyo lang magsimula. Magsimula sa paglalakad. Mangako sa 30 minuto bawat araw kahit na nangangahulugan ito ng paghahati nito sa 3 minutong sesyon. Gawin itong bahagi ng inyong rutina tulad ng pagsisipilyo. Idagdag ang strength training 2 beses sa isang linggo. Maaaring ito ay bodyweight squats, step-ups, o magaang na resistance bands. Hindi kayo nagsusumikap na magpalaki ng kalamnan para sa hitsura. Itinatayo ninyo ito para sa sigla sirkulasyon at balanse ng hormonal. Pagkatapos isama ang Kegel exercises sa inyong araw. Gawin ito habang nanonood ng TV, nakaupo sa trapiko o nakahiga sa kama. Sa paglipas ng panahon, mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa kung paano tumutugon ang inyong katawan at kung gaano karaming kontrol ang inyong nababawi. Kasabay ng pagkilos, huwag kalimutan ang mga pangunahing bagay. Uminom ng tubig sa buong araw. Sikaping magkaroon ng kalidad na tulog. Pamahalaan ang stress sa pamamagitan ng malalim na paghinga o magaang na meditasyon at pabusugin ang inyong katawan ng mga pagkaing sumusuporta sa daloy ng dugo, mga madahong gulay, malusog na taba, berries at isdang mayaman sa omega-3. Ang mga gawin na ito na inuulit araw-araw ay magsisimulang hubugin hindi lamang ang inyong mga ereksyon, kundi pati na rin ang inyong enerhiya, kalooban at kumpiyansa. Ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin ay magsimula. Huwag maghintay ng perpektong oras o tamang sandali. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin, malakas pa rin, at tumutugon pa rin kung bibigyan ninyo ito ng pagkakataon. Dahil ang sisimulan ninyo ngayon ay maaaring lubos na magbago kung paano kayo haharap bukas sa inyong kalusugan, sa inyong mga relasyon,
at sa inyong pagkatao. Konklusyon, ito ay higit pa sa mga ereksyon. Sa ngayon, nakita na ninyo ang katotohanan, ang paghina ng erectile pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo, pagkilos, at pang-araw-araw na mga pagpili. Oo, nagbabago ang katawan sa paglipas ng panahon, ngunit hindi nangangahulugang nawala na ang lakas sigla o pagtatalik. Sa katunayan, para sa maraming kalalakihan, ang kanilang mga huling taon ay nagiging pinakapuno ng kapangyarihan at koneksyon na kabanata ng kanilang buhay dahil pinipili nilang tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang kalusugan sa halip na sumuko sa paghina. Ang pagbalewala sa sirkulasyon ay isa sa pinakamapanganib na pagkakamaling magagawa ninyo habang kayo ay tumatanda. Ang dugo ay buhay. Pinapakain nito ang inyong puso, inyong utak, inyong mga kalamnan, at inyong mga ereksyon. Kapag nahigpitan ang daloy ng dugo, bawat bahagi ninyo ay nagdurusa. Ngunit kapag ito ay naibalik ang inyong katawan, ay tumutugon sa mga paraang nagpapaalala sa inyo ng inyong mga kabataang taon. Ang inyong isip ay nagiging mas matalas, ang inyong enerhiya ay tumataas, ang inyong kumpiyansa ay bumabalik, at higit sa lahat, ang inyong mga relasyon ay lumalalim sa inyong kapareha, sa inyong katawan, at sa inyong sarili. Ang tatlong ehersisyong ating tinalakay, paglalakad, strength training, at pelvic floor work, ay hindi sukdulan. Hindi sila nangangailangan ng mamahaling kagamitan o oras sa gym. Ang kailangan nila ay pangako, isang desisyon, isang kahandaang bawiin kung ano ang nararapat sa inyo kontrol sa inyong kalusugan, sa inyong pagganap, at sa inyong kinabukasan. Ang mga ehersisyong ito ay higit pa sa pagpapabuti ng kakayahang sexual. Binabawasan nila ang inyong panganib sa sakit sa puso, pinapatatag ang inyong timbang, binabawasan ang presyon ng dugo, sinusuportahan ang antas ng hormone, at pinoprotektahan ang inyong kalayaan. Sila ang pundasyon ng mahabang buhay, hindi lamang sa mga taong nabuhay, kundi sa kalidad ng buhay. Napakaraming lalaki ang naghihintay hanggang may masira bago kumilos. Huwag kayong maging isa sa kanila. Huwag maghintay ng krisis upang mapagtanto kung ano ang maaaring naiwasan. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa simpleng pag-iral sa inyong mga huling taon. Karapat-dapat kayong umunlad sa mga ito. Karapat-dapat kayong makaramdam ng lakas sa inyong katawan, linaw sa inyong isip, at kumpiyansa sa inyong kakayahang kumonekta, magmahal, at masiyahan ng lubos sa buhay. Ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa sapat na paggalang sa inyong sarili upang alagaan ang sisidlan na nagdadala sa inyo pasulong. Kayo man ay 16 taon, 70 o higit pa, ang inyong pinakamahuhusay na taon ay wala sa likuran ninyo. Naghihintay sila sa inyo na gawin ang unang hakbang, literal at matalinghaga. Kaya maglakad, magbuhat, huminga, magpalakas. Magsimula ngayon. Dahil bawat araw na naghihintay kayo ay isang araw na nawawalan kayo ng momentum. Ngunit bawat araw na kumikilos kayo ay isang araw na binabawi ninyo ang kontrol. Ang inyong kalusugan, ang inyong pagtatalik, ang inyong pagkakakilanlan,
Hindi sila nawala. Naghihintay lamang sila sa ilalim ng ibabaw, handang bumalik. Ang kailangan nyo lang gawin ay kumilos. Bilang isang doktor, ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko ay ito: ang inyong kalusugan ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon, at bawat maliit na hakbang na gagawin ninyo tungo sa kagalingan ay nagpapatong-patong sa paglipas ng panahon. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng positibong pagbabago. Hinihikayat ko kayong pagnilayan ang ating tinalakay. Ano ang isang maliit na pagbabago na maaari ninyong ipangakong simulan ngayon? Salamat sa inyong oras at naway mamuhay tayo ng lubos sa bawat edad.